Sugod bahay sa Pampanga ng Eat Bulaga last Saturday na haluan ng politika. Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Lunes, October 21. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, mamaya na po ang start ng magpasikat ng It's Showtime for their 15th year anniversary celebration. So magpapakita ng performance ang mga host ng nasabing noontime show ng ABS-CBN kung saan ang grupo ni Vice Ganda together with Karil and Ryan Bang ang unang sasabak sa magpasikat. So pagandahan at pagalingan ng performance ang mga host. Handog nito sa mga viewers ng nasabing noontime show led by Ant Caboga Bolistar Vice Ganda. Kim Chu, Ogie Alcacid, MC and Lassie sa Tuesday or Martes, sina Vong Navarro, Ami Perez, Darren Espanto at Ayon Perez naman po sa Wednesday group, Ann Cortez, Jukes and Teddy for Thursday episode at Friday edition naman po sina Jong Hilario, Jackie Gonzaga at Xian. So let's see kung makuha din ng It's Showtime ang target views nito na 100,000 sa kanilang main YouTube channel dahil inaabangan talaga taon-taon ang magpasikat ng It's Showtime. So hindi papatalbog si Vice Ganda dahil alam naman natin na gusto ni Vice Ganda ay perfect ang performance nito. So kung mapanood ninyo ang performance ni na Vice Ganda mamaya, please comment po kung napanood ninyo. Samantala, maagang gift naman po ang natanggap ng singing group ng Eat Bulaga na Singing Queen sapagkat sa unang taon nila as group ay lumabas na po ang single nilang O Baby. Anyways, mga kaparokya, i-congratulate muna natin ang singing group ng Eat Bulaga na Singing Queen for their first year anniversary as a group and mainstay of Eat Bulaga. Sino na ba sa inyo ang nakarinig ng kanta nila na O Baby? Malamang isa kayo sa nagustuhan ang single nila dahil mala 70s ang genre ng nasabing kanta. Mala swing it baby ang vibes na tila VST and Company ang tugtugan. Unang taon ng grupo, unang kanta ang binigay or gift sa kanila ng Eat Bulaga, particular ni Tito Soto na siyang composer ng nasabing kanta. And speaking of Tito Soto mga kaparokya ay nadidikit sa kontrobersya ang ginawang sugod bahay ng Eat Bulaga sa Pampanga dahil po sa politika. Ayon sa netizen nang nag-comment sa aking video dahil daw sa nalalapit na election kung kaya ginawa daw di umano ng Eat Bulaga ang sumugod sa probinsya. Sabi sa comment mga kaparokya, obviously the election is coming soon and the show just helping Tito Soto for his candidacy next year. It's their tactics to expose Tito Soto more, just saying. Well, mga kaparokya, hindi natin ini-invalidate ang opinion ng commenter na ito. Pero para sa akin, I don't think they made it for the sake of Tito Soto candidacy this coming midterm election 2025. Masyado pang maaga para i-judge natin ang ginawang tulong ng Eat Bulaga sa Pampanga. Yet, baka bukas makalawa or after a month, makalimutan na ito ng mga tao. They came out maybe because they wanted to go out of their comfort zone and knowing Eat Bulaga does something new for their show even before. So, it's a traditional nila yan mga parokya. Actually makes a history. Regalo nila para sa mga manonood nila sa Pampanga. Not just giving money to help people out there, but also to see them personally. Hindi kailangan gamitin ni Tito Soto ang Eat Bulaga para sa kandidatura nito next year. He is top 3 in survey mga kaparokya. Actually, number 2 po siya. And I don't think Eat Bulaga made this for him. Masyadong malaking kalokohan po yun mga kaparokya. Sa akin, not for the sake of Tito Soto candidacy dahil yung ginawa ng Eat Bulaga na pagsugod sa Pampanga ay regalo nila para po sa mga taga-Pampanggenyo. And yet, nakadikit na po talaga yung politics sa name ni Tito Soto. Pag sinabing Tito Soto, it's either artist, composer, at politiko. Kaya
meron man o walang sugod bahay tulad last Saturday, mananalo at mananalo pa din po si Tito Soto. Tsaka pwedeng makalimutan nga ng tao, bukas makalawa ang ginawa nilang yun. So kayo mga parokya, anong masasabi ninyo sa sinabi ng netizen na ito? Please comment down below. Samantala, bago natin pagpatuloy ay mag-shoutout muna tayo mga parokya. Shoutout ko, mga solid viewers ng It Showtime, ganun din po ng It Bulaga. Special mention sa mga sumusunod, Miss Heidi Gutierrez, Goodron Leather, Ashley Gray, Derek Pilapil, BSD, TVJ Jaworski, Froilan Esguera, Rosalyn Rojas, Jeanette Encaja, Graciano Uclarit, Renato Reyes, Fernando Publico, Eli De La Cruz, Roy at marami pang iba. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Anyways, punta naman po tayo sa highest views ng dalawang noontime show last Saturday. Sa oras na 1:09 PM sa segment na Kalokalike, ang It Showtime po ay may 78,000 highest views. At ang It Bulaga naman po sa oras na 1:24 PM sa segment na Sugod Bahay, sila po ay may 101,000 live viewers. So grabe ang naging views ng It Bulaga last Saturday. Umabot po ng 100,000. Meaning na-reach po nito ang daily average views nito na 80,000. Samantalang ang katapat na programa na It Showtime naman ay hindi po nito na-meet ang 100,000 daily average views nito. So talagang masusubukan ang It Showtime sa linggong ito dahil ito po yung week ng magpasikat. Dahil 3 weeks na pong hindi nami-meet ng It Showtime ang target numbers po nila na 100,000. Kahit present na po si Vice Ganda. Yung pinaka-best views po nila ay 90,000 kung saan present po si Ann Curtis. Kaya masusubukan natin talaga ang lakas ng magpasikat this week. So hanggang dito na lang mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.